Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin kung anong mga messages ninyo for today. We have Two of Swords, King of Pentacles, Two of Pentacles. Ayan. So, two represents that signifies decisions, that signifies um multitasking, diba? Yung lalo-lalo na si Two of Pentacles, parang meron kayong imo-multitask dito. And this is also synchronicity, Aries, no? Meron tayong dalawang two, so that becomes number 22. At ang number 22, that is a very powerful number kasi ano yan, master number. So I suggest, pakitignan po ninyo kung anong ibig sabihin um, ng master number 22 for more guidance. Okay? So, with the Two of Swords, meron kayong decision making na maaaring kailangan gawin ngayon pero you are not uh, taking action towards that yet kasi baka ayaw mo pang gawin ito. Ayaw mo pang magdesisyon, ayaw mo pang tignan ang sitwasyon, maybe hindi ka pa, parang hindi mo pa nakikita siguro yung truth ng situation na to, kaya ayaw mo pang pagdesisyonan ito. You know? Yung gano'n. So, parang, teka lang muna, ayaw ko muna, teka lang muna, 'di ba? Mag-iisip muna ako, or teka lang muna, 'di ba? Iba muna yung gagawin ko. Yung parang, ang iba sa inyo parang ina-avoid siguro yung bagay na to, no? Ay, na kailangan pagdesisyonan pero iniiwasan muna ninyo, parang gano'n. So, we also have the King of Pentacles. Ang King of Pentacles is about pera, 'di ba? There's going to be some kind of financial gain na maaring dadating. Si King of Pentacles din, this is someone na very, very wealthy, marami ng kaperahan, ang tawag dito, meron na siyang established na trabaho, meron na siyang established na negosyo, yung mga gano'n. At saka pagdating sa pera, pupuwedeng meron na siyang maraming ipon, 'no? Maaaring nakapag-save na siya ng maraming pera talaga at maaaring established na siya, 'no, sa kanyang kaperahang aspeto. So, 'yun ang ganap dito ni Aries. And, pupuwede 'no, na ang iba sa inyo dito meron din mga lucrative offers, merong paparating na opportunity, no? Whether that is for trabaho, career, or business opportunity or investments. Maaaring merong ganon. And this is, lucrative siya. Kaya maaari, at saka hindi lang siguro yan iisa. Maaaring hindi lang yan isang oportunidad na kumakatok sa inyo. At maaaring yan ang pinagpipilian ninyo or kailangan ninyong pagpilian, kaya siguro nalilito ang iba, kaya naguguluhan, nalilito, 'di ba? So, 'yun, baka related diyan sa offer na 'yan ang gagawin, or it could be financial decision, 'di ba? Maaaring mayroong mga financial decisions na kailangang gawin ang iba sa inyo rito, and maybe that is what you are going to to face, 'di ba, sa ngayon. So, with the Two of Pentacles, same thing, 'di ba? Parang siguro may decision kayo, that could be financial decision nga, or pupuwede rin na you are multitasking. Marami siguro kayong ginagawa, marami kayong iniisip, marami kayong trabaho. So, kaya siguro mas lalo kayong nalilito kasi nga you don't have time to think, 'di ba? Maaaring wala ka talagang time para pagnilay-nilayan ang sitwasyon na ito. Kaya kailangan na kumbaga, kailangan na tawag dito, kailangan na mag-ano ko muna, mag-step back ka muna ng kahit konting oras lang, or kahit konting minuto lang, 'di ba? Kasi you can also do some kind of meditation or breathing exercises for few minutes, no? As much as 2 minutes, pwede mo nang makakaginhawa ka na niyan, lalo-lalo na kung
ano ka, kung fragmented ang isip mo, kung confused ka, naguguluhan ka, yung mga gano'n. So, konting panahon lang 'no, yung kailangan mo para makalma mo ang inyong sarili. So, you can do that 'no, para kahit papaano maka-relax ang katawan mo, maka-relax ang isip mo, at mas makapag-isip ka ng maayos, makabalik ka sa concentration kumbaga 'no? At the same time makakapagpahinga ng konti man lang yung katawan mo at yung isip mo, hindi ba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Aries. So, we have take time to breathe out. Oh, ito na nga, ito sinasabi ko sa'yo. 'Di ba? Mag-meditate ka, time out ka muna, at magpahinga. Try to relax muna, yung gano'n. So, it's really extremely necessary for you to breathe out, no, sa ngayon. So, what else? We have adjustments are required. Ayan, kailangan siguro na meron kang konting dapat na ayusin, no? Yung konting adjustments naman diyan para sa ikakabuti ninyo, para sa ikaka-relax ninyo, para sa ano ninyo, ikakaganda lalo ng inyong sitwasyon, hindi ba? So, maaring may mga bagay na kailangan kayong i-consider na makakatulong para maging mas okay ang takbo ng iyong pamumuhay, ng inyong sitwasyon in general, yung gano'n. So, we also have nothing is yet set in stone. Ayan. So, paalala lang ito sa inyo na lahat nagbabago. Everything changes. Kasi wala namang permanente. You know, walang permanente sa mundo. Everything changes. Tao, mga bagay, situation, 'di ba? Takbo ng isip natin, mga nararamdaman natin, everything changes. Everything changes. Kaya only change, no, is constant. Yun lang, no, nag-iisa. Pero otherwise, everything else, 'di ba? Lahat yan nagbabago. Kaya huwag kayong mag-alala. Kunyari, meron kayong current situation, problemado kayo, mahirap ang kinalalagyan ninyong sitwasyon sa ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Just keep your hope and faith alive and hope for the best possible outcome kasi wala namang permanente sa mundo. Lahat nagbabago, pati yung sitwasyon mo, kung ano man yung medyo challenging na nararanasan mo sa ngayon, that is going to change, okay, for the better. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, 'di ba? Lagi ka lang nagdadasal at lakasan mo lang ang inyong loob. Kasi kahit may mga problema ka, yan ay masusolusyunan. Unang-una, isipin ninyo na lahat ng problema may solusyon. Okay, lahat ng problema may solusyon. Kaya kahit anumang klaseng problema, kahit gaano mang kabigat 'no, ang pupuwedeng dumating na problema sa'yo, malalagpasan mo din 'yan kasi lahat ng problema may solusyon. Okay, kaya 'wag lang kayong mawawalan ng pag-asa. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.